Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Marami ang nadismaya. Yes mga kabibig, marami ang nashock sa sentimiento ni Senator Bongo. Hala ka, ano kayang sentimiento kabibig? Sabi ng ilang traidor. So, ngayon lang talaga nakikita nila kung sino yung totoong may puso para sa mga Duterte. Kung sino yung mga tao na ginagamit lang ang mga Duterte para makaupo sa posisyon. Naku po mga kabibig. Ilang yung mga komento ng ating mga netizen after na napanood ang interview ni Senator Bongo. Laman kasi ng interview, tinanong si Senator Bongo kung ano ang mangyari kung kung magsisimula na ang impeachment, ano ba ang yung komento dito. Sabi ni Senador Bongo he's ready to work at kung ano man ang gusto ng Senado ay kanyang susundin, pero hindi siya nagpaparating na ayaw niya ng impeachment. Hindi katulad ni Senator Bato de la Rosa at yung ibang mga senador na gawa ng draft ng resolusyon na para maibasura ang impeachment case ni VP Sara. So, ngayon, ang mga tao ay naguguluhan. Yung iba sinasabi, buti pa si Bato de la Rosa, buti pa si Senador Amy Marcos at yung ibang senador, ay parang gusto nilang ayaw matuloy ang impeachment na parang nilalaban nila si VP Sara. Pero itong si Senador Bongo, para yatang gusto ng impeachment hearing Gustong matuloy ang impeachment ni VP Sara. Sabi ng iba, chika lang nila, kasi gusto niyang tumakbong presidente. Hala ka! Uy, wag naman po kayong ganyan. Baka magalit sa atin si Senator Bongo. Sabi ng iba, nakalimutan niya kung saan siya nanggaling. Hala ka mga kabibig. Yan ang sentimiento ng maraming netizen ngayon na parang na ano sila ba na parang nahimasmasan, parang ang dami parang mga budolero sa politiko. Maraming bodolera na mga politiko na ginagamit lang ang mga Duterte, sumakay sa mga Duterte para maupo sa posisyon na kailang gusto. Naku po, kapiping. Ang mga tao ngayon naglilista-lista na. Kung sakaling tatakbo ito ulit. Nako. So, kapipig, panoorin natin ang video interview ni Senator Bongo. Huwag muna natin siyang i-judge mga kabibig. Kasi baka ni Senator Bongo is just following the protocol sa kung ano talaga ang dapat gawin sa Senado. Kung magko-convene pa for Senate hearing or from 19th Congress to 20th Congress ba, ituloy ba yung impeachment case ni VP Sara? So, pakinggan natin ang interview ni Senator Bongo at kayo na ang bahala mga kabibig mag-react, magbigay na yung sentimiento. Wait muna, ito na kabibig. Ito na. Ito makinig tayo kabibig post ito ni Pambansang Dalaga ng Pilipinas, naka-Stephnik yata si Senator. Mahirap bang lumingon kung saan ka nanggaling? Order na lang ako ng french fries at drinks kasi iba na ang nangyayari ngayon. Ito na. Nakitang gano'n. I'll find out. I'll try to trace. It's about the draft. Kasi wala pa daw nakitang draft na resolution si Senator Bongo. So gusto niya, I will try to find out, di ba? Kung meron, Sen, would you support such resolution? Would you support such resolution? Kung meron. Kailangan ko ba nang basahin? No! Ang tanong, Senator Bongo, will you support that draft resolution? So, agad-agad sinagot ni Bongo, kailangan ko pang basahin. Halak. Naku, iba yun Kasi, that draft is para mabasura ang impeachment ni VP Sara. Pero si Bongo, sabi niya, kailangan ko pang basahin. Diba? Hala, iba ang hangin. Parang, nako, dahil yata ito sa 23. Ilan ba ang boto ni Bongo? Paki-comment down below. Baka confident si Bongo na matalo niya si VP Sara, or sabi ng ilan, kung ma-impeach si VP Sara, baka si Bongo ang magiging presidente. Uy!
Grabe naman yan. Ako, ito na. Sir, with or without that resolution, sir, pabor ba kayo o hindi na mag-convene pa ang Senado bilang impeachment court? Yan ha, pabor ba kayo na mag-convene pa ang Senado para sa impeachment ni VP Sara? Ano? Sorry? Opo, sabihin na natin walang resolution. Pero kayo, sir, pabor ba kayo, sangayon kayo na dapat mag-convene pa rin ang Senado bilang impeachment court before you adjourn? Kung ano po yung layon sa batas? Ano ba? Layon sa batas, kaya inaantay namin. Actually, nung June 3, but decision po ng aming Senate President ito, susunod lang naman po kami kung kailan po. And I'm willing to work. Sabi ko nga, let's buckle down to work. Opo, sir, kasi ang schedule po sa June 3 is In fairness naman, may point naman si Senator Bongo na kung ano ang nasa batas, they just follow. Kung magkukonvene, ready naman sila na makinig at iproseso lahat ng mga kung ano ang ebidensya, kung ano ang mga dokumentong iprepresenta. Tama lang naman ang sagot ni Senator Bongo, pero yung iba sabi, ay dapat hindi ganun. Dapat sabihin ni Bongo na hindi na magko-convene or posibleng hindi na matutuloy sa Congress, sa 20th Congress kasi ganito, ganyan. Isabi nga ni Bongo na babasahin pa yung draft ni Bato de la Rosa at ang other senator, di ba? So, tama lang naman yung babasahin yung draft. Baka meron pa siyang pwede i-suggest or ilagay or dapat baguhin sa resolution para naman talaga ma-approve at mapirmahan ng mga senador. Kayo talaga kung ano-ano ang nasa isip nyo. babasahin yung articles of impeachment and then magkukonvene na kayo sa impeachment court. Hindi po kayo mag-object to that, sir. Ano po? Hindi po kayo mag-object doon. Sir, dun sa schedule on June 11 na babasahin ng mga congressmen yung articles of impeachment and thereafter magkukonvene kayo sa impeachment Kung court. ano po ang magiging desisyon ng Senado, this is a collegial body. Pwede magbotohan pa kayo dun, sir, kung magkukonvene kayo on it. Kung kailangan magbotohan, di magbotohan tayo. At let me correct, no? Gaya na sinabi ko kanina, ayoko pong maging partial. Ibig sabihin, dapat po kami ay impartial po lahat ng judges. Yan pala. Kami po ay senator judge dito once we convene the impeachment. Ang tanong, gusto mo bang mag-convene? Wala pa nga, hindi pa nga kayo nag-convene. Ang tanong ng tao, gusto mo ba, Senator Bongo, na mag-convene na kayo at magsimula na ang hearing? Kung sa palagay mo, importante yung mag-convene, kasi sabi ni Bongo na let's follow the Constitution. Diba? Kung ano yung sabi ng Senate President, okay, pero pwede ka naman mag-react. Gaya ni Bato, gumawa ng resolution. Diba? Pwede namang pigilan yan. Kayo mga senador ang nandyan kayo yung mga senator judge diba? So kayo ang may alam, kayo ang may hawak kung ano ang mangyayari sa impeachment kay si Pepe Sara. Court. So dapat pantay-pantay po kami. It will be evidence based. Pero sir, handa po ba kayo It should be based on evidences. So kung kulang ang ebidensya ni Pepe Sara, pwede siyang mag-yes sa impeachment ni VP Sara. Evidence-based ang sabi ni Bongo, ha? So, kailangan talaga na merong mga ebidensya si VP Sara para, parang popcorn at juice ito, ha? Juicy ang mga binitawang salita ni Senator Bongo. O siyempre, lahat naman po kami dapat maghanda. Lahat ng senador dapat maging handa. Juicy ang mga binitawang salita ni Senator Bongo, mga kabibig. Oo, yung iba sabi, I smell something fishy going on. I smell something na parang gusto niyang ma-impeach si VP Sara. Uy, huwag kayong ganyan. Ayaw ni Senator Bongo na ma-impeach si VP Sara. Pero bakit
Pero kabibig, bakit babasahin pa yung resolution ni Bato? Hindi ba sila nag-usap ni Bato? Hindi ba nakipag-coordinate si Bato tungkol sa resolution? Hindi ba siya tumulong kay Bato tungkol sa resolution? Hindi ba silang dalawa ang gumawa ng resolution? Pwede naman silang mag-chat, magtawagan, kasi close sila eh. PDP laban sila eh. Hindi ba pwedeng mag-meeting sila? O gagawa tayo ng resolution para hindi matuloy or mag-convene ang Senado. Kung mag-convene man, pwedeng mabasura ang impeachment case VP Sara. Kasi PDP laban sila eh. May something going on ba sa PDP laban na hindi natin alam? Bakit hindi alam ni Bongo ang resolusyon na ginawa ni Bato? So blinded si Bongo sa mga aksyon ni Bato para depensahan or para ayaw matuloy ang impeachment ni VP Sara? Halak! Yan ang mga katanungan ng maraming netizen, ng maraming marites, mga kabibig. So ito ang ilang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig nako. Ambisyoso din itong si Bongo. Pam, tama na po, nasabi nyo na po ang point nyo. Ito pa. Bakit masakit? Bakit ayaw nyong marinig? Siya naman ang nagsalita. Bakit pili nyong pinipigilan na lumalabas kung anong posibleng mangyaring gawin ng ninuman base sa kanyang mga sinasabi? Sensitive kayo para sa kanya pero sigaw tayo ng sigaw ng Protect VP Sara. Anong kalamyaan yan? Real talk. Bakit ka nasasaktan for BJ? Why? For Bongo ba? Dumalaw na ba siya kay PRRD? Natapos niyang gamitin? Buti pa si Bato kahit may warrant dumalaw. Tignan niyo kapipi. Yan ang mga nakikita ng mga tao ngayon ba? Na si Bato gumawa ng resolusyon. Si Bongo hindi pa niya nabasa ang resolusyon, babasahin pa niya ang resolusyon kung agree pa siya or hindi, suportahan ba niya or hindi. Yun ang iniisip ng mga tao ngayon. Kaya nga, sabi, PDP laban siya, hindi pa niya alam ang ginagawa ng ibang senador sa PDP laban tungkol sa resolusyon. Out of nowhere ba itong si Bongo? Wala bang alam si Bongo sa mga nangyayari? Sir, but affected ka sa katotohanan. I'm solid supporter of PRRD but not a supporter of Bongo. Naaamoy ko siya traidor. O, sabi na nga. Sabi ng isang netizen. Natural di siya magpapakita na pabuburan niya si VP kasi senator judge siya. Long time ally ng Duterte yan. Kaya alam natin magiging boto ni Sen. Wala naman basis yan at political persecution lang. Ito pa. Ano bang sinasabi ni Senator Go? Wala namang masama doon na bakit kahit matuloy man ang impeachment, may ebidensya man o wala, pagkatapos ng hearing, magbutuhan pa rin yan sila kung sino ang pabor o hindi. Yun mahalaga kung sinong boboto kasi kahit walang sapat na ebidensya, kung majority lang boboto na i-impeach si VP, i-impeach talaga siya. Kaya nga noong panahon ni Corona, namumudmud ng milyones para boboto ang mga senador na ma-impeach si Corona. Siya yung pinakamalapit kay Tatay Digong at si Bato pero never bumisita kay Tatay Digong. Alaka. Alam niyo na po kung bakit. Nag-iingat sila dahil sa banta ng pag-aresto ng ICC, baka pagpunta sila doon, hindi na sila makabalik. Alam niyo naman ang admin ngayon gaano ka-traidor, sabi ng isang netizen. So okay siya i-try si VP. Bakit si Senator Bato, ang tibay ng paninindigan, hindi nag-iingat si Senator Bato na madakip ng ICC? Just saying, oo nga no, bumisita pa nga si Bato doon. Diba? Paiyak-iyak ka pa, sir. Iyak na po ba kami dahil parang nag-iiba na po ang hangin ngayon. Huwag po panaya, sir, sa boto mo. Ngayon alam mo naman po kung bakit kami nag-shade ang pangalan mo. Huwag naman po kaming bibiguin. Okay lang yan, hindi balingbing si Bongo at niniwala ako sa kanyang trabaho lang tapos na ang politika. Hala, trabaho lang daw. So, alam na. Alam ni Senator Bongo kung ano ang gagawin niya, huwag niyong pangunahan kasi wala kayo doon sa circle nila ni VP. Hindi niyo alam, pinag-uusapan nila, maghintay lang tayo kung huwag kayong maghusga. Ikaw po ang nasa loob ng circle, parang try ko bahala. Wala mang opinion. Ang tanong ko lang kung si Bongo ay nasa circle ni na VP Sara, bakit hindi niya alam ang resolusyon? Bakit sinabi ni Bongo na hindi ko pa alam, babasahin ko pa ang resolusyon? Di ba nanguguluhan ako ng kabibig? Sabi ni ba, walang masama sinabi ni Senator Go, wala namang masama kabibig. Pina-follow lang ni Senator Bongo ang protocols
of impeachment, ang sabi ng Senate President. Pero I'm sure naman sa puso ni Bongo ay para yan kay VP Sara. Baka bibig. So yun lang po kabibig ang ating Libak-Libak for today. Yung iba, may mga iba't ibang interpretasyon ang mga tao, iba't ibang conclusion sa statement ni Senator Bongo. Pero at the end of the day, alam natin na itong si Bongo ay kapanalig. Ito ay maka-Duterte at solid ang kaniyang suporta sa mga Duterte, mga kabibig. So, huwag muna nating magbigyan ng ibang kulay. Maghintay tayo, baka later on sa mga updates, bahala na tayo mag-interpret. Kung matuloy man ang impeachment, mas lalo natin makikilala itong mga senador na ito. Yun ang kabibig ang ating latest Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!